Sayang naman ang ganda ng gabi kung hindi natin tatapusin ang lahat ngayon, Rodrigo. Pagod na akong magpanggap na mahal ko pa ang kapatid ko. Ang boses na yon, ang malambing na tinig ni Marites na dati ay nagbibigay ng payapa kay Solen, ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katahimikan ng silid. Sa labas ng pinto ng marangyang cabin ng duhat, nakatayo si Solen Montalban. Hawak niya ang isang tray ng pinakamahal na champagne at isang maliit na pilus na kahon na naglalaman ng isang pasadyang relo, ang kanyang regalo para sa kanilang ika-15 anibersaryo ng kasal ni Rodrigo. Ang kanyang puso, na kanina lamang ay umaawit sa tuwa, ay tila biglang pinigilan ng isang malamig at higanting kamay. Konting tiis na lang, Marites sweetheart. Sa sandaling mawala si Solen, ang lahat ng yaman, ang kumpanya, at ang bawat sentimo ng mga Montalban ay mapupunta na sa ating dalawa. Magiging atin na ang kalayaang matagal nating ninanais, sagot ni Rodrigo. Ang tinig ng kanyang asawa ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Puno ng ganid at pagnanasa na hindi kailanman nakita ni Solen sa loob ng 15 taon. Nabitawan ni Solen ang tray. Ang tunog ng pagkabasag ng mga kristal na baso sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Tila ang mismong tunog ng kanyang buhay na nagkakapira-piraso. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa paligid niya ay tila naging lason. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng husto. At ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagnanais na sana ay bingi na lamang siya sa mga sandaling iyon. Bumukas ang pinto. Doon, sa gitna ng malambot na liwanag ng silid, nakita ni Solen ang kanyang asawa at ang kanyang kaisa-isang kapatid na babae. Hindi sila nagulat. Walang bakas ng pagsisisi sa kanilang mga mata. Sa halip, isang mapang uyam ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marites habang dahan-dahang hinahaplos ang kwintas na sampagita sa kanyang leeg. Ang kwintas na alam ni Solen na binili ni Rodrigo para sa kanya. Ate, narinig mo naman pala, hindi ba? Mas mabuti na rin siguro ito para hindi na tayo maglokohan, sabi ni Marites sa isang tono na tila ba tinatalakay lamang nila ang tungkol sa hapunan. Lumapit si Rodrigo kay Solen. Ang mga matang dati ay tinitingnan siya nang may paghanga ay puno na ngayon ng pagkasuklam. Rodrigo, bakit? Ang tanging salitang lumabas sa nangungunang labi ni Solen. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, ang buhay ko, ang tiwala ko. Bakit? Isang malakas na hampas ng hangin ang yumanig sa duhat habang nagsisimulang magalit ang dagat ng Sibuyan sa labas. Ngunit ang bagyong nagbababadya sa langit ay walang binatog sa bagyong namuo sa dibdib ni Solen. Hinawakan siya ni Rodrigo sa braso ng napakahigpit, sapat na upang mag-iwan ng lila na pasa sa kanyang maputing balat. Kinakaladkad siya nito patungo sa deck ng duhat sa gitna ng tumitinding ulan. Ang bawat patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Solen. Ngunit ang lamig ng tubig ay hindi sapat upang pawiin ang hapdi ng pagkakanulo. Sa dulo ng deck, sa ilalim ng madilim na langit na tila nakikiramay sa kanyang kapalaran, hinarap siya ng 2 taong pinakaimportante sa kanya. Wala kang kwenta, Solen. Isang kang matandang hadlang sa mga pangarap namin. Bulong ni Rodrigo bago nito itinuon ang kanyang mga kamay sa leeg ni Solen. Ang pakiramdam ng malalakas na daliri na sumasakal sa kanyang hininga ay naging huling alaala niya ng paghawak ng kanyang asawa. Habang nawawalan siya ng hangin, ang nakita na lamang niya ay ang malamig na mukha ni Marites na nanonood lamang sa gilid. Tila naghihintay na matapos ang isang nakakabagot na palabas. Sa isang malakas na tulak, naramdaman ni Solen ang pagkawala ng matigas na sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang katawan ay bumulusok patungo sa madilim at nagngangalit na yakap ng karagatan. Ang malamig na tubig ay agad na lumamon sa kanya, pinupuno ang kanyang mga baga, at pilit na inaalis ang huling natitirang init ng kanyang buhay. Habang dahan-dahang lumulubog si Solen sa kailaliman ng dagat Sibuyan, pinanood niya ang mga ilaw ng duhat na unti-unting lumalayo at naglalaho.
Ang huling tanong na umaling-awngaw sa kanyang isipan bago tuluyang balutin ng kadiliman ay hindi tungkol sa kung paano siya mabubuhay, kundi kung paano nagawang pumatay ng pag-ibig sa gitna ng isang gabing dapat ay puno ng pasasalamat. May puwang pa ba ang katarungan sa ilalim ng dagat na naging libingan ng kanyang mga pangarap? Ang bawat butil ng buhangin na dumidikit sa kanyang sugatang muka ay tila mga maliliit na lason na humahapdi sa kanyang balat. Sa pagitan ng pag-aagaw buhay at kamatayan, naramdaman ni Solen ang malat na dampi ng tubig alat sa kanyang mga labi. Isang paalala na ang dagat na nagtangkang kumuha ng kanyang buhay ay siya ring naghatid sa kanya sa pampang. Ang kanyang mga mata ay pilit na bumubukas, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang malabong liwanag ng bukang liwayway na humahalik sa malawak na abot-tanaw. Isang maliit na anino ang lumapit sa kanya. Ang tunog ng mga hakbang sa basang buhangin ay mabigat at puno ng pag-iingat, tila isang hayop na nanunuri ng isang biktima. Si Tala, sa edad na 12, ay sanay na sa mga basurang itinatapon ng dagat sa dalampasigan ng kanilang homchay, ngunit hindi siya handa sa nakita niya sa umagang iyon. Isang babaeng suot ang gutay-gutay na mamahaling sutla. Ang muka ay puno ng pasa at sugat, at ang katawan ay tila isang lantang bulaklak na inanod ng agos. Lola, Lola Elpidia, may tao po rito. Bilisan niyo po. Ang sigaw ni Tala ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Isang tinig na puno ng takot, ngunit may halong pagmamalasakit. Hindi nagtagal. Isang matandang babae na may mga kamay na magaspang dahil sa dekada ng pagtatrabaho sa dagat ang lumapit. Si Nanay Elpidia ay hindi nag-atubili. Sa tulong ng ilang mangingisda, binuhat nila ang duguang katawan ni Solen patungo sa isang maliit at tagpi-tagping barong-barong na nakatayo sa gilid ng dalampasigan. Ang amoy ng tuyong isda at usok mula sa kalan ang sumalubong sa kanila. Isang mundong napakalayo sa marangyang mansyon na kinalakihan ni Solen. Sa loob ng 3 araw, nanatiling nakapikit ang mga mata ni Solen. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikipaglaban, isang mabagal at mahirap na proseso na tila ba ang kanyang kaluluwa ay nag-aalinlangan pa kung babalik sa kanyang wasak na katawan. Sa mga sandaling iyon ng kawalan ng malay, ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na basahan na idinidampi sa kanyang noo at ang mainit na sabaw na pilit na isinusubo sa kanya. Nang sa wakas ay magmulat siya ng mata, ang unang nakita niya ay ang butas-butas na bubong na gawa sa nipa at yero. Sinubukan niyang magsalita. Nais niyang itanong kung nasaan siya, kung nasaan si Rodrigo, ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang tanging narinig niya ay ang sarili niyang paos at mahinang pag-ungol. Ang kanyang boses na dati ay ginagamit niya upang mag-utos sa daan-daang empleyado ay tila ninakaw na rin ng dagat. "Huwag ka munang magpilit magsalita, iha. Ligtas ka na rito," malumanay na sabi ni Nanay Elpidia habang hinahaplos ang buhok ni Solen. "Mula ngayon, tatawagin ka naming Esperanza. Dahil isang himala na nakaligtas ka sa lupit ng bagyong iyon. Esperanza, ibig sabihin ay pag-asa." Napatingin si Solen sa kanyang mga kamay. Wala na ang kanyang wedding ring, wala na ang kanyang mamahaling relo. Ang kanyang mga kuko ay puno ng dumi at ang kanyang balat ay nangangaliskis sa alat. Sa isang maliit na salamin na nakasabit sa dingding, bahagya niyang nasilayan ang kanyang refleksyon. Napapikit siya sa sakit. Ang mukhang dati ay tinitingnan nang may paghanga sa mga magazine ay isa na ngayong mapait na paalala ng kanyang kinahantungan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang lahat, narinig ni Solen ang boses ni Tala sa labas ng barong-barong. May hawak itong lumang dyaryo na nakuha marahil sa palengke. Sa ilalim ng liwanag ng isang gasera, nakita ni Solen ang kanyang sariling muka sa pahina ng balita. Patay na ang reyna ng Montalban Shipping. Basa ni Tala sa mga katagang nakasulat sa dyaryo. Ayon sa kanyang asawa na si Rodrigo Montalban,
Dumanas ng matinding depresyon ang kanyang asawa bago ito tuluyang nawala sa gitna ng dagat. Naramdaman ni Solen ang isang malalim na bitak sa kanyang puso. Mas masakit pa kaysa anumang sugat sa kanyang katawan. Habang binabasa ang mga salitang yon, nakita niya ang litrato ni na Rodrigo at Marites na magkasama, kapwa nakasuot ng itim at nagpapanggap na nagdadalamhati. Ngunit sa likod ng mga pekeng luha ni Marites, nakita ni Solen ang kwintas na sampagita na kumikinang, isang tropeyo ng kanilang tagumpay. Ang katahimikan sa loob ng maliit na dampa ay naging saksi sa unti-unting pagbabago ng takot ni Solen patungo sa isang malamig at nagngangalit na determinasyon. Ang bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang wasak na mukha ay tila nanunumpa. Patay na nga si Solen Montalban para sa mundo. Ngunit si Esperanza ay kasisilang pa lamang. Kinabukasan, habang naglilinis ng mga gamit si Tala, may isang bagay na nalaglag mula sa bulsa ng bata. Isang maliit na bagay na nagdulot ng paghinto ng tibok ng puso ni Solen. Sa sahig na gawa sa kawayan, nakahiga ang isang lumang kwintas na pilak. Nang dahan-dahan itong pulutin ni Solen, nakita niya ang isang pamilyar na ukit sa likod ng palawit. Ang letrang S na napapalibutan ng maliliit na talulot ng bulaklak. Nanlamig ang buong katawan ni Solen. Ang kwintas na yon, ang tanging alaala na iniwan niya sa kanyang sanggol, na pumanaw raw, 12 taon na ang nakalilipas. Paano ito napunta sa isang batang pulubi sa liblib na Exum, China ito? Sa loob ng mansyon ng mga Montalban, ang halimuyak ng mamahaling pabango at sariwang bulaklak ay tila nakikipaglaban sa lamig ng aircon na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ngunit sa likod ng marangyang fasade na ito, may isang uri ng kadiliman na hindi kayang pawiin ng anumang liwanag ng mga kristal na chandelier. Itaas mo ang iyong baso, Marites, para sa tagumpay at para sa ating bagong simula. Wika ni Rodrigo habang dahan-dahang isinasali ng mamahaling alak sa 2 basong kristal. Ang bawat patak ng gintong likido na bumubuhos ay tila isang kumpirmasyon ng kanilang kalayaan mula sa anino ni Solen. Inabot ni Marites ang baso, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng kanilang bagong nakamit na kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang kulay asul na silk na gown. Isa sa mga paboritong damit ni Solen na dati ay tinitingnan lamang niya ng may inggit mula sa malayo. Minsan, hindi ko pa rin mapaniwalaan na tapos na ang lahat, Rodrigo. Parang kailan lang. Kailangan ko pang magpanggap na masaya para sa kanya tuwing may bago siyang nakakamit na parangal. Sabi ni Marites bago uminom ng alak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng madilim na eyeshadow. Tila isang mandaragit na sa wakas ay nakuha ang teritoryong matagal na niyang pinapangarap. Wala na siya, sweetheart, at kasama niyang ibinaon ng dagat ang lahat ng utang na loob na isinusumbat niya sa atin. Sagot ni Rodrigo. Lumapit siya kay Marites at dahan-dahang hinaplos ang pisngi nito. Simula ngayon, wala nang Solen na magdidikta sa bawat galaw natin. Tayo na ang hari at reyna ng imperyong ito. Naupo ang dalawa sa mahabang lamesang gawa sa mahogany kung saan nakalatag ang ilang mga dokumento. Kinuha ni Rodrigo ang isang makapal na folder at inihagis ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang hatol na nagpapatibay sa kanilang kasamaan. Ano ito? Tanong ni Marites habang binabasa ang mga papeles. Iyan ang listahan ng mga charity at orphanage na pinupondohan ni Solen. Mula sa araw na ito, puputulin na natin ang lahat ng suporta sa kanila. Ang pondong napupunta sa mga batang yon ay gagamitin natin para sa bagong hotel project sa Palawan. Paliwanag ni Rodrigo sa isang tono na tila ba walang halaga ang buhay ng mga taong maaapektuhan. Bahagyang natigilan si Marites. Pero ang St. Jude's Orphanage, doon lumaki ang mga batang pinapahalagahan ni ate. Baka maghinala ang board of directors kapag bigla nating itinigil ang pondo.
Humawak si Rodrigo sa balikat ni Marites. Ang kanyang pagkakahawak ay naging mahigpit, isang banayad na paalala kung sino ang may kontrol sa kanilang dalawa. Marites, huwag kang maging mahina. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makuha ang lahat? Kung gusto mong manatili sa itaas, kailangan mong matutong maging matigas. Huwag mong hayaang kainin ka ng konsensya na wala namang pakinabang. Yumuko si Marites. Ang kanyang pag-alinlangan ay mabilis na napalitan ng pagkaganid. Tama ka. Ang pera ay dapat mapunta sa atin, hindi sa mga taong wala namang kinalaman sa pamilyang ito. Kinuha ni Rodrigo ang isang ballpen at inabot ito kay Marites. Sa isang mabilis na pirma, tinapos nila ang pangarap ng daan-daang batang umaasa sa tulong ni Solen. Ang bawat kudlit ng tinta sa papel ay tila isang sampal sa lahat ng kabutihang ipinunla ni Solen nung siya ay nabubuhay pa. Habang nagtatawanan ang dalawa, sa gitna ng katahimikan ng mansyon, ang pagyanig ng telepono ni Rodrigo sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanilang pagsasalo. Nakita ni Rodrigo ang pangalan ng isang pribadong bangko mula sa ibang bansa. Agad na naging seryoso ang kanyang mukha. Lumayo siya ng kaunti kay Marites bago sinagot ang tawag. Ano? Paanong hindi niyo ma-access ang account na yon? Galit na bulong ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng tensyon. Asawa ko ang may-ari niyan at meron akong death certificate. Ibigay niyo sa akin ang access. Nakikinig lamang si Marites. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ng mabilis. Nakita niya ang paglamlam ng mukha ni Rodrigo, ang dating tiwalang-tiwala na anyo ay napalitan ng matinding kalituhan at galit. Anong ibig mong sabihin na may trustee na nakatalaga at kailangan ng personal na pagpapakita ng may-ari o ng isang autorisadong kinatawan na hindi ako? Pasigaw na tanong ni Rodrigo bago nito marahas na ibinaba ang telepono. Anong problema? Tanong ni Marites. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Hinarap siya ni Rodrigo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit. May isang account si Solen na naglalaman ng bilyon-bilyon at hindi natin ito pwedeng galawin. May nakatalagang trustee, isang taong hindi ko kilala at hindi ko makuha ang pera hanggat hindi lumilitaw ang taong iyon. Sa kabilang dako, sa maliit na dampa sa Somchay, dahan-dahang hinahaplos ni Solen Esperanza ang kwintas na sampagita sa kanyang palad. Sa gitna ng dilim, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang lihim na hindi pa alam ng kanyang mga kaaway. Alam niya ang tungkol sa account na iyon at alam niya kung sino ang taong hinahanap ni Rodrigo. Ang katarungan ay hindi natutulog. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang gumising at maningil. Ang sikat ng araw sa madaling araw ay tila naglalagablab na bakal na tumutupok sa balat ni Esperanza habang siya ay nakayuko sa gilid ng dalampasigan. Ang bawat hiwa ng kutsilyo sa hasang ng isda ay tila isang pagsasanay sa pasensya at pagtitiis. Kahit nanginginig ang kanyang mga kamay at mahapdi ang mga sugat na hindi pa lubos na naghihilom, hindi siya tumitigil sa mundong ito ng mga maralita. Ang bawat piraso ng isdang malilinis niya ay katumbas ng ilang butil ng kanin na magtatawid sa kanila sa gutom. Sa malayo, natatanaw niya si Tala. Ang bata ay abala sa pagbubuhat ng mga balde ng tubig para sa mga mangingisda. Ang maliit nitong katawan ay tila kawayang yumuyuko sa bigat ng pasan, ngunit ang mukha nito ay nananatiling matatag. May kung anong kurot sa puso ni Esperanza sa tuwing nakikita niya ang bata. May pamilyar na init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot kasabay ng kanyang dating pagkatao. Biglang naputol ang katahimikan ng pagtatrabaho nang marinig ang isang malakas na sigaw mula sa dulo ng palengke. Isang matabang lalaki, si Mang Gurio, na kilalang abusadong supplier ng yelo, ang mabilis na lumapit kay Tala. Sa isang iglap, nawalan ng balanse ang bata
at bumagsak ang dalang balde. Ang tubig ay tumapon sa semento, kasama ang ilang piraso ng yelo na mabilis na natunaw sa init. Wala kang kwentang bata. Alam mo ba kung magkano ang nawala sa akin dahil sa katangahan mo? Ang boses ni Mang Goryo ay puno ng puot. Itinaas nito ang kanyang malaking kamay, handang saktan ng bata, na ngayon ay nakasandal na sa pader at nanginginig sa takot. Hindi nag-isip si Esperanza. Binitawan niya ang kutsilyo at mabilis na tumakbo patungo sa kanila. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang lakas na nagmumula sa kanyang kalooban ay tila isang apoy na biglang nagliyab. Bago pa man dumapo ang kamay ng lalaki sa pisngi ni Tala, mabilis na humarang si Esperanza. Hinawakan niya ng buong lakas ang braso ni Mang Goryo. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pait at kawalan ng pag-asa, ay nag-aapoy ngayon sa galit. Isang uri ng galit na tanging ang isang ina lamang ang makakapagpakita. Nagulat ang lahat sa palengke. Ang tahimik at bansag na Esperanza, na tila ba isang multo sa kanilang lugar, ay naroon, nakatayo ng matuwid, at hindi natitinag sa harap ng isang lalaking doble ang laki sa kanya. Wala siyang sinabi, sapagkat wala pa ring tinig na lumalabas sa kanyang lalamunan, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na upang mapaatras si Mang Goryo. Ano ba? Bitawan mo ako. Ikaw na babaeng sira ang mukha. Bulyaw ng lalaki, ngunit may bakas na ng kaba sa kanyang boses. Sa huli, dahil sa hiya sa mga taong nagsisitinginan, padabog niyang binawi ang kanyang braso at lumayo habang nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. Nang mawala ang panganib, agad na hinarap ni Esperanza si Tala. Nanginginig pa rin ang bata, ang kanyang maliliit na kamay ay nakakuyom at ang mga mata ay puno ng luhang pilit na hindi pinalalabas. Lumuhod si Esperanza sa harap ng bata at dahan-dahang hinaplos ang balikat nito. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kailangang bigkasin. Nang magtakip silim, naupo ang dalawa sa isang malaking troso sa dalampasigan, malayo sa ingay ng somchay. Ang langit ay kulay kahel at lila. Isang tanawin na dati ay pinapanood ni Solen mula sa balkonahe ng kanyang mansyon habang may hawak na baso ng alak. Ngunit ngayon, mas masarap ang pakiramdam ng hangin sa kanyang balat habang katabi ang batang ito. Salamat po, Nay Esperanza, mahinang sabi ni Tala habang nilalaro ang mga daliri sa buhangin. Sanay na po ako kay Mang Goryo. Ganoon naman po talaga dito, di ba? Kapag mahirap ka, para kang basahan na pwedeng apak-apakan ng kahit sino. Umiling si Esperanza. Kinuha niya ang isang maliit na sanga at isinulat sa basang buhangin ang salitang, hindi. Napangiti si Tala, isang malungkot na ngiti na hindi nararapat sa isang bata. Gusto ko pong mag-aral, Nay. Gusto ko pong maging isang mahalagang tao balang araw para hindi na kami apihin ni Nanay Elpidia. Gusto ko pong makabili ng maraming gamot para sa kanya at makita rin ang totoo kong pamilya. Huminga ng malalim si Esperanza. Ang bawat salita ni Tala ay tila isang haplos sa kanyang sugatang puso. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang lumang suklay mula sa kanyang bulsa at sinimulang ayusin ang buhok ng bata. Ang bawat hagod ng suklay sa mahaba at medyo magaspang na buhok ni Tala ay ginagawa niya ng may labis na pag-iingat. Tila ba hawak niya ang isang napakahalagang kayamanan. Ito ang kanilang golden moment, ang katahimikan ng dagat, ang dahan-dahang pag-aayos ng buhok, at ang damdamin ng pagkalinga na matagal nang nauhaw sa puso ni Solen. Sa sandaling iyon, hindi siya isang bilyonaryong biktima. Siya ay isang babaeng natututong muling magmahal sa gitna ng kanyang pagkawasak. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpapahinga, biglang tumayo si Tala upang habulin ang isang maliit na alimango na dumaan sa harap nila. Sa kanyang mabilis na paggalaw, sumabit ang kanyang kwintas sa isang nakausling bahagi ng troso. Isang matunog na pagkaltas ng dugtong ng kwintas
ang narinig sa katahimikan. Ang pilak na palawit ay nahulog at bumaon ng bahagya sa malambot na buhangin. Agad na dinampot ito ni Esperanza. Sa ilalim ng huling sinag ng araw, muling kumislap ang palawit. Dahan-dahan niya itong pinalid upang alisin ang dikit-dikit na buhangin. Doon, sa likod ng inukit na bulaklak ng sampagita, malinaw na lumitaw ang letrang S na may kasamang petsa. Hunyo 15, 2012. Ang petsang yun. Ang petsa kung kailan nanganak si Solen sa isang pribadong ospital sa Manila. Ang gabi kung kailan sinabi sa kanya ni Marites habang umiiyak na hindi pinalad na mabuhay ang kanyang sanggol dahil sa komplikasyon. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Esperanza. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang biglang bumalong. Ang alaala ng gabing iyon, ang amoy ng ospital, ang lamig ng silid, at ang huling sulyap niya sa isang maliit na katawang nakabalot sa puting tela na hindi man lang niya nayakap, ay muling bumalik nang may kasamang matinding pait. Tiningnan ni Esperanza si Tala na ngayon ay abala sa paghahanap sa nahulog na palawit. Ang bawat anggulo ng mukha ng bata, ang hugis ng mga mata nito, at ang paraan ng pagngiti. Lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na biglang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang tunay na kumuha sa kanyang anak? At paano nagawang itago ng sarili niyang kapatid ang isang buhay na bunga ng kanyang pagmamahal sa loob ng 12 taon? Ang katanungang ito ay tila isang malaking alon na humampas sa kanyang dibdib. Iniwan siyang hindi makahinga sa gitna ng dalampasigan. Ang gabi sa Somchay ay balot ng isang uri ng katahimikang tila nagbababala ng isang malakas na bagyo. Sa loob ng maliit na dampa, tanging ang mahinang liwanag ng isang upos na kandila ang nagbibigay ng anyo sa paligid. Nakahiga si Tala sa kawayang sahig. Mahimbing ang tulog sa kabila ng init at lamig na nanunuot sa mga lamat ng dingding. Sa tabi niya, nakaupo si Esperanza. Hawak niya ang pilak na kwintas na tila isang buhay na uling na nagpapainit sa kanyang palad. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa ukit na petsa. Hunyo 15, 2012. Ang bawat numero ay tila isang susi na nagbubukas sa isang silid ng kanyang alaala na matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Tila bumalik ang kanyang gunita, 12 taon na ang nakalilipas. Manila Medical Center. Isang gabing kasing dilim at kasing lupit nito. Naalala ni Solen ang hapdi ng panganganak, ang pagod, at ang pananabik na mayakap ang unang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Rodrigo. Ngunit bago pa man niya masilayan ang mukha ng sanggol, pumasok si Marites sa kanyang kwarto. Ang mukha ng kanyang kapatid ay balot ng huwad na lungkot. Ang mga mata ay namumula sa pag-iyak na ngayon ay alam na ni Solen na isa lamang palang mahusay na pagganap. Solen, wala na ang bata. Hindi kinaya ng kanyang maliit na puso. Ang mga salitang yon ni Marites ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa mundo ni Solen. Pinaniwalaan niya ang lahat. Nagluksa siya ng maraming taon para sa isang libingang walang laman. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mahimbing na tulog ni Tala, ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang buong pagkatao. Ang hugis ng ilong ni Tala, ang kurba ng kanyang mga labi, tuwing nakangiti, at ang mismong kwintas na ito, hindi ito nagkataon lamang. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Esperanza. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Marites. Ang sarili niyang dugo at laman ay hindi lamang kinuha ang kanyang yaman at asawa, kundi ninakaw din ang kanyang pagkakataong maging isang ina. Itinapon nito ang sarili niyang pamangkin sa isang Coney Bien upang masigurong walang hahadlang sa pagmamanang hiningi nito. Naramdaman ni Esperanza ang isang matinding init na umaakyat sa kanyang lalamunan. Nais niyang sumigaw. Nais niyang isigaw sa buong mundo ang kawalang hiyaan ng kanyang kapatid. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig, tanging hangin
at mahinang gurgle lamang ang lumabas. Ang kanyang kawalan ng boses ay tila isang sumpa na lalong nagpapatindi sa kanyang pagdurusa. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Tala. Maingat, tila ba humahawak siya ng isang babasaging kristal? Inilapit niya ang mukha ng bata sa kanyang dibdib. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng kadiliman ng barong-barong, niyakap ni Esperanza si Tala ng buong higpit. Ang mga luhang matagal nang natuyo sa kanyang mga mata ay muling bumalong. Basang-basa ang damit ng batang walang kamuwang-muwang na ang babaeng kumakalinga sa kanya ngayon ay ang inang 12 taon na siyang hinahanap ng tadhana. Patawad anak, patawad dahil hindi ka nahanap ni Mami agad. Ang mga salitang ito ay tila mga aninong bumubulong lamang sa loob ng kanyang isipan. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang nag-alab na puot. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sariling buhay. Ito ay tungkol sa 12 taon na ninakaw sa kanila ni Tala. Biglang napatayo si Esperanza nang makarinig siya ng kakaibang ingay mula sa labas. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng mabibigat na hakbang ng mga bota sa putikan. Ang sinag ng malalakas na flashlight ay tumagos sa mga siwang ng dampa, tila mga mapanuring mata na naghahanap ng biktima. Narinig ni Esperanza ang isang pamilyar at maautoridad na boses mula sa labas. Isang boses na nagmula sa isa sa mga tauhan ni Rodrigo na madalas niyang makita sa opisina noon. Gisingin ang lahat! May utos mula sa itaas. Gigibain na ang buong sityong ito ngayong gabi. Lahat ng ayaw lumabas sasama sa pagbagsak ng mga bahay niyo. Ang sigawan ng mga bata at ang pagmamakaawa ng mga matatanda sa labas ay nagsimulang mamuo na lumilikha ng isang senaryo ng kaguluhan. Niyakap ni Esperanza si Tala na nagising na rin dahil sa ingay. Ang mga mata ng bata ay puno ng matinding takot. Sa gitna ng kaguluhang iyon, naramdaman ni Esperanza ang isang uri ng lakas na hindi niya inakalang taglay pa niya. Tumingin siya sa labas, sa direksyon kung saan nakatayo ang mga lalaking may dala ng mga sledgehammer at traktora. Sa kanyang isipan, hindi lamang ang dampa ang gusto nilang gibain, kundi ang tanging lugar kung saan niya natagpuan muli ang kanyang anak. Ang laban ay hindi na lamang para sa kanyang katarungan. Ang laban ay para sa tahanan ni Tala. Ang ingay ng mga makinang humuhugong sa gitna ng kadiliman ay tila isang malaking halimaw na nagnanais lumamon sa buong sityo. Ang lupa ay nayayanig sa bawat pag-usad ng malalaking traktora, habang ang usok ng diesel ay humahalo sa alat ng hangin. Lumilikha ng isang nakakasulasok na amoy ng panganib. Tumayo si Esperanza sa harap ng kanilang maliit na dampa, nakaharang sa tila nagngangalit na bakal ng isang bulldozer. Sa kanyang likuran, nakakapit si Tala sa kanyang laylayan. Ang mga kamay ng bata ay nanginginig sa matinding takot, habang ang mga luhang walang tigil sa pag-agos ay nag-iiwan ng bakas sa madungis nitong pisngi. Umalis ka riyan. Ikaw na babaeng baliw, sigaw ng lalaking nagpapatakbo ng makina. Wala kayong magagawa. Ang lupang ito ay ari na ng Montalban Shipping. Kung ayaw niyo pang mamatay, tumabi kayo. Hindi gumalaw si Esperanza. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa buhangin, nagpapakita ng isang katatagang hindi kayang gibain ng anumang makinarya. Ngunit nang makita niya ang isa pang lalaki na marahas na itinulak si Nanay Elpidia palayo sa pintuan ng kanilang dampa, naramdaman ni Esperanza ang isang matinding init na pumutok sa loob ng kanyang dibdib. Ang galit na matagal nang nakakulong sa kanyang katahimikan ay tila isang bulkang sumasabog. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay mahapdi. Tila may mga piraso ng basag na kristal na nakatusok sa bawat himaymay ng kanyang leeg. Pinilit niya. Ibinaling niya ang lahat ng kanyang sakit, lahat ng kanyang pagmamahal kay Tala, at lahat ng kanyang puot kay Rodrigo sa isang huling pagtatangka. Tala, umalis ka riyan. Ang tinig na lumabas sa kanyang bibig ay paos.
magaspang, at tila nanggaling sa kailaliman ng lupa. Ngunit ito ay isang tunay na tinig. Ang unang salitang binigkas niya matapos ang maraming buwan ng pananahimik ay ang pangalan ng kanyang anak. Ito ang kanyang golden moment. Napahinto ang lahat. Ang operator ng bulldozer ay tila natigilan, hindi dahil sa lakas ng sigaw, kundi dahil sa awtoridad na bumabalot sa boses ng babaeng dati ay inaakala nilang pipi. Hinto! Huwag niyo silang sasaktan. Patuloy ni Esperanza. Ang bawat salita ay uunti-unting nagiging malinaw habang ang kanyang boses ay tila muling natututong lumipad. Sa gitna ng kalituhan ng mga manggagawa, mabilis na hinila ni Esperanza si Tala at si Nanay Elpidia patungo sa dilim ng mga puno ng niyog. Alam niyang pansamantala lamang ang pagkagulat ng mga ito. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gamitin ang nag-iisang sandata na hindi alam ni Rodrigo na hawak pa niya. Matapos ang ilang oras ng pagtatago, nang matiyak na wala nang sumusunod sa kanila, nakakita si Esperanza ng isang lumang sari-sari store na may nakakabit na payphone sa labas. Ang bawat hakbang niya patungo sa telepono ay puno ng kaba. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinuhulog ang mga barya na nakuha niya mula sa kanyang lihim na ipon sa paglilinis ng isda. Idinalyal niya ang isang numerong hindi kailanman nabura sa kanyang isipan. Sa kabilang linya, pagkatapos ng ilang matagal na segundo, isang pamilyar at baritonong boses ang sumagot. Hello? Mateo Montalban's Law Office. How can I help you? Huminga ng malalim si Esperanza. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Mateo? It's me. It's Solen. Naging bingi ang katahimikan sa kabilang linya. Naririnig ni Solen ang mabibigat na paghinga ni Mateo, ang taong itinuturing niyang pinakamatalik na kaibigan at ang tanging legal na kinatawan na may utang na loob sa kanyang mga magulang. Solen? Is this a joke? Ang boses ni Mateo ay nanginginig sa matinding pagkagulat. Patay na si Solen! Nakita ko ang mga balita. Rodrigo showed me everything. Mateo, makinig ka sa akin. Pilit ni Solen. Ang kanyang boses ay unti-unting bumabalik sa dating tono ng isang pinuno, kahit na may halong gasgas ng nakaraan. Hindi ako nagpakamatay. Tinangka nilang patayin ako, Mateo. Si Rodrigo at si Marites. Buhay ako at kailangan ko ang tulong mo. Ang trust fund, ang account na binuksan ko para sa anak ko. Kailangan nating protektahan yon. Narinig ni Solen ang isang mahabang buntong hininga ng kaginhawaan mula kay Mateo, na tila ba isang malaking pasanin ang naalis sa balikat nito. Diyos mio, Solen, alam ko na may hindi tama. Hindi ako naniwala sa kwento ni Rodrigo, pero wala akong sapat na ebidensya. Huwag kang mag-alala. Ang trust fund ay ligtas. Rodrigo has been trying to break into it for weeks but I've kept it locked. Nasaan ka? Susunduin kita. Huwag muna, Mateo. Babala ni Solen habang tinitingnan si Tala na nakasandal sa pader ng tindahan. Masyadong mapanganib. Kailangan ko munang maging ibang tao. Kailangan kong bumalik nang hindi nila ako nakikilala. Mateo, nahanap ko na siya. Nahanap ko ang anak ko. Habang nag-uusap ang dalawa, sa isang marangyang opisina sa Makati, nakatayo si Rodrigo sa harap ng malawak na bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang mukhang puno ng pagdududa. Kanina pa niya pinagmamasdan si Mateo mula sa kanyang sariling kwarto sa opisina. Napansin niya ang biglang pagbabago sa kilos ng abogado, ang pagkataranta nito habang may kausap sa telepono. Kinuha ni Rodrigo ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang private investigator. Sundan mo si Mateo. Malamig na utos ni Rodrigo. Huwag mong hahayaang mawala siya sa paningin mo. Parang may itinatago ang matandang yon na hindi ko gusto. Ang mga anino ng nakaraan ay nagsisimula ng gumalaw at sa pagkakataong ito, hindi lamang si Solen ang nagtatago sa dilim.
Ang pag-alis ay isang uri ng kamatayan, ngunit para kay Solen, ito ang tanging paraan upang muling mabuhay. Sa ilalim ng madilim na langit ng hating gabi, habang ang amoy ng alat at basang lupa ay humahalimuyak sa paligid, hinawakan niya ang maliit na kamay ni Tala sa huling pagkakataon. Babalik ako, Tala. Pangako, babalik ako para sa inyo ni Nanay Elpidia. Bulong ni Solen, ang kanyang boses ay nanginginig sa bigat ng damdamin. Hindi niya pa pwedeng sabihin ang buong katotohanan. Masyadong mapanganib ang mundong kanyang babalikan at ayaw niyang maging target ang bata. Nay Esperanza, huwag niyo po kaming kakalimutan. Sagot ni Tala. Ang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kasamang katatagan. Ibinigay ni Solen ang isang maliit na balot ng pera, ang huling bahagi ng kanyang ipon at tulong mula kay Mateo, upang masiguro ang kaligtasan ng bata habang wala siya. Sumakay si Solen sa isang pribadong sasakyan na naghihintay sa gilid ng kalsada. Sa loob, naroon si Mateo. Ang muka ay bakas, ang matinding pag-aalala. Handa ka na ba, Solen? Pagkatapos nito, wala nang balikan. Ang mukhang kilala ng mundo ay tuluyan ng magbabago. Handa na ako, Mateo. Ang Solen na kilala nila ay namatay na sa dagat ng Sibuyan. Ngayon, ang kailangan nila ay isang multong maniningil. Malamig na sagot ni Solen habang nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang maliit na anino ni Tala na unti-unting naglalaho sa dilim. Pagdating sa Singapore, ang amoy ng antiseptic at ang nakakasilaw na puting liwanag ng pribadong ospital ang naging bagong mundo ni Solen. Sa loob ng ilang buwan, ang kanyang buhay ay naging isang serye ng mga operasyon, benda at matinding hapdi. Ang bawat hiwa ng scalpel sa kanyang balat ay tila isang paalala ng bawat sugat na iniwan ni Rodrigo at Marites sa kanyang puso. Isang gabi, bago ang kanyang huling reconstructive surgery, hiningi ni Solen sa nurse ang isang salamin. Ito ang kanyang golden moment. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng silid, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang kanyang mukha ay puno pa ng mga peklat at benda. Ang mga mata ay malalim at tila nakasaksi ng libo-libong trahedya. Hinawakan niya ang isang malaking peklat sa kanyang pisngi, ang tanda ng pagkakahampas niya sa mga bato noong gabing iyon. Paalam, Solen, bulong niya sa sarili. Ang peklat na ito ang huling alaala ng iyong kahinaan. Bukas, ang makikita mo na sa salamin ay ang babaeng tatapos sa kanilang lahat. Ito ay isang sandali ng pagtanggap at pagpapakawala. Isang tahimik na panunumpa na ang bawat sakit na dinanas niya ay magiging pundasyon ng kanyang pagbangon. Kasabay ng paghilom ng kanyang mga sugat ay ang pagbuo ng kanyang bagong pagkakakilanlan. Sa tulong ni Mateo, ang lahat ng papeles ay inayos. Siya na ngayon si Zelda Lim. Isang matagumpay na negosyante mula sa Singapore, isang biyudang bilyonaryo na may hawak ng malaking porsyento ng mga tech at shipping investments sa Southeast Asia. Nag-aral siyang muli. Hindi lamang ng pananalita, kundi pati na rin ng paraan ng paglakad, ang talas ng pagtingin, at ang lamig ng pakikitungo. Ang boses ni Zelda ay hindi na ang malambing na boses ni Solen. Ito ay isang boses na kasing talas ng kristal at kasing lamig ng yelo. Ginamit niya ang mga buwan ng pagpapagaling upang pag-aralan ang bawat galaw ng kumpanya ni Rodrigo. Nalaman niya ang bawat butas sa kanilang mga transaksyon, ang bawat ilegal na kontratang pinasok ni Rodrigo upang pagtakpan ang kanilang mga utang. Zelda, tawag ni Mateo isang araw habang nasa balkonahe sila ng isang marangyang suite sa Marina Bay. Handa na ang lahat. Ang balita tungkol sa pagdating ng isang Zelda Lim sa Manila ay nagsisimula ng kumalat. Rodrigo is desperate for a new investor. Kakagat siya sa pain, Solen. Zelda. Tumingin si Zelda sa malawak na dagat. Ang kanyang bagong mukha ay perpekto. Makinis, maganda. Ngunit may isang uri ng misteryong mahirap basahin. Ang tanging itinira niya
ay ang maliit na seo sa likod ng kanyang tainga, isang lihim na tanda na tanging siya lamang ang nakakaalam. Hindi lamang siya kakagat sa pain Mateo, wika ni Zelda habang hinihimas ang isang mamahaling singsing na esmeralda sa kanyang daliri. Siya mismo ang hihiling na sirain ko ang kanyang buhay nang hindi niya nalalaman. Pagkalipas ng ilang araw, sa isang sikat na business news channel sa Manila, lumabas ang isang balitang naging mitya ng usap-usapan sa bawat boardroom ng Makati. Ang announcer, sa isang seryosong tono, ay nagpahayag ng isang malaking pagbabago sa ekonomiya. Isang misteryosong powerhouse investor mula sa Singapore, si Miss Zelda Lim, ang nakatakdang dumating sa bansa sa susunod na linggo. Ayon sa mga ulat, interesadong bilhin ng Lim Group ang malaking bahagi ng mga shipping industries na kasalukuyang nasa krisis. Sino nga ba si Zelda Lim at ano ang kanyang tunay na pakay sa pagbabalik sa Pilipinas? Habang pinapanood ang balitang ito sa loob ng kanyang opisina, nanlaki ang mga mata ni Rodrigo. Naramdaman niya ang isang kakaibang kilabot, isang pakiramdam na tila may isang aninong matagal nang nawala ang muling naglalakad patungo sa kanya. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier sa loob ng marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel sa Makati ay tila mga nanunuya na mata para kay Zelda. Ang amoy ng mga mamahaling bulaklak ng lila at ang samyo ng mga imported na wine ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon, lumilikha ng isang atmosfera ng yaman at kapangyarihan na dati ay kanyang kinalakihan. Sa gitna ng bulwagan nakatayo si Rodrigo at Marites. Mukhang perpekto ang dalawa. Si Rodrigo ay nakasuot ng isang pasadyang taksido na nagpapatingkad sa kanyang pagiging makapangyarihan, habang si Marites ay tila isang reyna sa kanyang pulang gown na puno ng mga kumikinang na bato. Ang bawat pagtawa nila, ang bawat pagbati sa mga matataas na opisyal ng gobyerno ay tila mga pako na ibinabaon sa puso ni Zelda. Ngunit sa gabing ito, hindi siya ang biktima. Siya ang man-shikar, predator. Nang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom, ang lahat ng atensyon ay natuon sa isang direksyon. Ang bawat hakbang ni Zelda Lim sa makinis na sahig ay tila isang ritual ng kapangyarihan. Ang kanyang gown na kulay itimim na tila gawa sa mga anino ng gabi ay yumayakap sa kanyang katawan ng may dignidad. Ang kanyang bagong mukha na binuo mula sa sakit at determinasyon ay isang obra maestra ng kagandahan na walang bahid ng kahapon. Miss Zelda Lim has arrived. Bulong ng mga tao sa paligid. Ang tunog ng mga pag-uusap ay tila dahan-dahang humupa, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan ng paghanga at pag-aalinlangan. Naramdaman ni Marites ang isang kakaibang panginginig sa kanyang batok. Napalingon siya sa direksyon ng pintuan. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman ni Marites na tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. May kung anong pamilyar sa mga mata ni Zelda, isang uri ng lamig na tila nakita na niya noon, ngunit hindi niya matandaan kung saan. Rodrigo, tingnan mo! Bulong ni Marites habang nakakapit ng mahigpit sa braso ng asawa. Siya na ba ang investor mula sa Singapore? Tumingin si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa paghanga sa kagandahang nasa harap niya. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay may suot na pinakamahusay niyang maskara ng pagiging maginoo. Miss Lim, it is a great honor to finally meet you in person, wika ni Rodrigo habang dahan-dahang inabot ang kamay ni Zelda. I am Rodrigo Montalban, the CEO of Montalban Shipping. Inabot ni Zelda ang kanyang kamay. Ang dampi ng balat ni Rodrigo sa kanyang palad ay tila isang kuryente ng puot na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ito ang mga kamay na sumakal sa kanya. Ito ang mga kamay na nagtapon sa kanya sa dagat. Ngunit sa halip na manginig, ang pagkakahawak ni Zelda ay naging matatag at malamig. The honor is mine, Mr. Montalban, sagot ni Zelda. Ang kanyang boses
ay tila isang malambing na kanta, ngunit may talim ng isang punyal. I've heard so much about your efficiency in handling your assets. I hope those are good things. Nakangiting sagot ni Rodrigo na hindi napapansin ang doble karambu sa mga salita ng babae. Lumapit din si Marites. Pilit na itinatago ang kanyang kaba. I am Marites, his wife. Welcome to the Philippines, Miss Lim. Tinitigan siya ni Zelda ng matagal. Napansin niya ang kwintas na sampagita na suot ni Marites. Ang kwintas na dapat ay sa kanya. Ito ang kanyang golden moment. Sa halip na magalit, dahan-dahang itinaas ni Zelda ang kanyang kamay at hinawakan ng isang talulot ng palawit sa leeg ni Marites. Ang bawat kilos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba tinitingnan niya ang isang murang alahas sa gitna ng isang marangyang tindahan. A very beautiful necklace, Mrs. Montalban. Mahinang sabi ni Zelda habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Marites. Sampagita. It's a flower that symbolizes purity and devotion. It's a bit ironic, don't you think? Sometimes the most beautiful things are the ones that hide the deepest decay. Namutla si Marites. Ang mga salita ni Zelda ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Agad niyang binawi ang kanyang leeg, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Excuse me? I just need to get a drink. Mabilis na lumayo si Marites. Ang kanyang mga hakbang ay tila tinatakasan ng isang multo. Naiwan si Rodrigo at Zelda na nag-uusap tungkol sa negosyo. Ngunit ang isipan ni Rodrigo ay nagsisimula na ring malito. Bakit tila alam ng babaeng ito kung paano siya tignan? Bakit ang kanyang boses ay tila isang tinig mula sa isang panaginip na pilit niyang ibinabaon sa limot? Matapos ang ilang minuto, nagpaalam si Zelda upang makipag-usap sa ibang mga panauhin. Habang naglalakad siya patungo sa balkonahe upang lumanghap ng hangin, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Tumigil siya sa gitna ng madilim na pasilyo ng hotel, kung saan ang ingay ng party ay tila malayo at malabo na lamang. Miss Lim, tawag ni Rodrigo mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang lumingon si Zelda. Ang liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana ay nagbibigay ng isang misteryosong anyo sa kanyang mukha. Yes, Mr. Montalban? May kailangan ka pa ba? Lumapit si Rodrigo. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa hinala. May itatanong lang ako. Parang nakita na kita noon. Have we met before? Somewhere in Singapore, perhaps? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zelda. Ang mundo ay maliit, Mr. Montalban. Minsan, ang mga taong akala mo ay wala na, ay nasa tabi mo lang pala. Naghihintay ng tamang pagkakataon upang bumati. Hindi nakapagsalita si Rodrigo. Ang lamig sa boses ni Zelda ay tila nagpapatigas sa kanyang dugo. Habang tinititigan niya ang babae, isang imahe ng isang lumulubog na duhat at isang sumasigaw na babae ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Wait, your eyes. Bulong ni Rodrigo habang humahakbang palapit. Bago pa man siya makasagot, ang pagyanig ng telepono ni Rodrigo sa kanyang bulsa ay bumasag sa tensyon. Isang tawag mula sa kanyang head of security. Sir, may problema sa construction site sa Batangas. May nagnakaw ng mga mahahalagang dokumento sa vault. Nabalik ang atensyon ni Rodrigo sa negosyo, ngunit bago siya lumayo, muli niyang tiningnan si Zelda. Hindi pa tayo tapos mag-usap, Miss Lim. Pinanood ni Zelda ang paglayo ni Rodrigo. Nang masiguro niyang wala na ito, dahan-dahan niyang inilabas ang isang maliit na flash drive mula sa kanyang clutch bag. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagsisimula na. Hindi pa nga tayo tapos, Rodrigo, bulong ni Zelda sa hangin. Dahil ang tunay na laro ay kasisimula pa lamang. Huwag kang mag-alala, Rodrigo. Ang mga ganitong kalaking transaksyon ay hindi para sa mga taong madaling kabahan. It's better if we keep this investment between us. Too many ears can ruin a golden opportunity. Ang boses ni Zelda ay tila isang banayad na haplos ng sutla, ngunit bawat salita
ay may dalang lason na dahan-dahang lumalason sa isipan ni Rodrigo. Sa loob ng isang pribadong kwarto, sa isang eksklusibong club, nakaupo si Rodrigo sa harap ni Zelda. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga dokumentong nakalatag sa mesa. Isang alok na magliligtas sa kanyang kumpanya mula sa pagkalugi, ngunit kapalit nito ay ang kanyang buong atensyon at katapatan kay Zelda. Hindi alam ni Rodrigo na bawat pirma niya ay isang hakbang palapit sa kanyang sariling kapahamakan. You're right, Zelda. Marites has been difficult lately. Masyado siyang emosyonal. She doesn't understand the risks I take for this family. Sagot ni Rodrigo habang mabilis na nilalagdaan ang mga papeles. Ang kanyang pagkaganid ay tila isang piring na humaharang sa kanyang paningin. Wala siyang kamalay-malay na sa bawat sandaling kasama niya si Zelda. Ang kanyang bawat galaw ay pinapanood at itinatala. Habang nangyayari ito, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Montalban, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Marites. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng isang maputlang anyo sa kanyang mukha sa gitna ng dilim. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa kanya ng isang serye ng mga larawan. Ang bawat pag-scroll ng kanyang daliri ay isang panibagong hapdi sa kanyang dibdib. Mga larawan ni Rodrigo na may kasamang iba't ibang babae sa mga hotel, mga resibo ng mga mamahaling alahas na hindi naman napunta sa kanya, at mga screenshots ng mga mensaheng puno ng pagnanasa na ipinadala ni Rodrigo sa iba. Ngunit ang pinakamasakit ay ang huling larawan, isang palihim na kuha ni na Rodrigo at Zelda na magkasama. Tila ba may malalim na ugnayan na higit pa sa negosyo. Ang tunog ng pagbagsak ng cellphone ni Marites sa sahig ay tila ang huling hudyat ng kanyang pagtitimpi. Ang bawat luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay puno ng galit at pagsisisi. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, Rodrigo. Tinalikuran ko pa ang sarili kong kapatid para sa iyo. Ang sigaw niya ay nanatiling nakakulong sa loob ng silid. Isang mapait na pag-amin na tila nagmumula sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang puso. Nang dumating si Rodrigo sa mansyon, sinalubong siya ng isang matinding sigaw. Ang bawat gamit na mahawakan ni Marites, mula sa mga mamahaling vase hanggang sa mga kristal na dekorasyon, ay ipinupukol niya sa direksyon ng kanyang asawa. Ang tunog ng mga nababasag na gamit ay tila isang marahas na orkestra ng kanilang nagdidiklab na pag-aaway. Ano ba, Marites? Nababaliw ka na ba? Bulyaw ni Rodrigo habang iniiwasan ng isang lumilipad na ashtray. Nababaliw? Oo, Rodrigo. Nababaliw ako dahil sa panloloko mo. Akala mo ba hindi ko alam? Akala mo ba tanga ako? Nakita ko ang lahat. Ang lahat ng babae mo at ang pakikipaglandian mo kay Zelda Lim. Ang mukha ni Marites ay punong-puno ng galit. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na sa tindi ng emosyon. Zelda is just a business partner. Masyado kang praning. Kung hindi dahil sa kanya, bagsak na ang Montalban shipping. Ang depensa ni Rodrigo, ang kanyang boses ay puno ng gaslighting. Pilit na ipinagmumukhang si Marites ang may problema. Dahil sa ugali mong yan, lalo akong nawawalan ng gana na umuwi sa bahay na ito. Sa kabilang panig ng lungsod, sa kanyang penthouse na nakadungaw sa nagniningning na mga ilaw ng Makati, nakatayo si Zelda sa balkonahe. Ang hangin ng gabi ay humahalik sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang isipan ay nasa loob ng mansyon ng kanyang mga kaaway. Ito ang kanyang golden moment. Naalala niya, ang mga panahong sila ni Marites ay magkatabing natutulog, nagbabahagi ng mga pangarap sa ilalim ng iisang kumot. Ngunit ang imaheng iyon na iyon ay mabilis na napalitan ng mukha ni Marites na nanonood habang siya ay nilalamon ng dagat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zelda habang tinitingnan ang isang puting bulaklak ng sampagita na nakalagay sa isang basong tubig sa kanyang tabi. Ang pagkawasak mula sa loob, ang pinakamasakit na uri ng kamatayan, Marites. I want you to feel the same suffocation I felt under the ocean.
Bulong niya sa sarili. Ang pag-aaway sa mansyon ay umabot sa sukdulan nang hawakan ni Rodrigo si Marites nang marahas sa balikat. Pilit itong pinatatahimik. Tumigil ka na, Marites. Kung ayaw mong matulad sa kapatid mo, matuto kang sumunod. Nanlaki ang mga mata ni Marites. Ang takot ay sandaling namayani, ngunit ito ay mabilis na napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Isang ngiting tila ba may hawak siyang isang alas na kayang magpabagsak sa lahat. Talaga, Rodrigo? Gusto mo akong itulad kay Solen? Sige, subukan mo. Hamon ni Marites. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng panganib. Pero huwag mong kakalimutan na ako ang may hawak ng dokumento ng orihinal na DNA test ng batang kinuha natin noon. Kung mawawala ako, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo na hindi patay ang anak ni Solen at ikaw ang mastermind sa lahat ng ito. Napatigil si Rodrigo. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang kanyang pagkakahawak kay Marites ay dahan-dahang lumuwag. Sa dilim ng kanilang silid, ang lihim na matagal na nilang ibinaon ay muling nagparamdam. Tila isang multong hindi na kayang itago ng anumang yaman o kapangyarihan. Ang langit na dati ay payapa at puno ng mga bituin ay biglang nagmula sa kulay ng dugo at ginto. Sa gitna ng gabi, ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang nakakasulasok na usok ng plastik ay mabilis na kumalat sa buong Somchay. Hindi ito isang aksidente. Ang mga dila ng apoy na dahan-dahang lumalamon sa mga barong-barong ay tila mga kamay ni Rodrigo na nagnanais burahin ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Sa malayo, sa loob ng kanyang itim na sasakyan, nakatitig si Rodrigo sa naglalagablab na sitio. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng awa. Tanging ang refleksyon lamang ng apoy ang makikita sa kanyang mga mata. Kung hindi ko makukuha ang yaman ni Solen, walang makakakuha ng lupang ito. Isang malinis na pagbubura. Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang itinaas ang bintana ng sasakyan upang hindi malanghap ang abo ng kanyang sariling kasamaan. Samantala, mabilis na humaharurot ang sasakyan ni Zelda patungo sa lugar. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya inisip ang kanyang bagong mukha, ang kanyang reputasyon, o ang panganib. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Tala. Bilis, Mateo. Mas mabilis pa. Sigaw ni Zelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding takot. Nang makarating sila, ang buong dalampasigan ay balot na ng nagngangalit na apoy. Ang tunog ng pagbagsak ng mga haligi ng kawayan ay tila mga hiyaw ng mga pangarap na dinudurog. Hindi na naghintay si Zelda na huminto ng maayos ang sasakyan. Agad siyang bumaba at tumakbo patungo sa nagbabagang dampa ni Nanay Elpidia. Ang init ay tila sampal ng libu-libong kamay sa kanyang balat. Ang usok ay pilit na pumasok sa kanyang mga baga, ngunit hindi siya tumigil. Tala! Tala! Nasaan ka? Hiyaw ni Zelda habang pilit na itinutulak ang mga naglalagablab na harang. Nakita niya ang isang maliit na anino sa sulok ng dampa. Nakasubsob sa sahig at yakap ang kanyang maliit na unan. Ang bata ay halos hindi na makahinga dahil sa kapal ng usok. Sa isang iglap, binuhat ni Zelda ang bata. Ang bigat ni Tala ay tila wala na sa kanya dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang lumalabas sila sa nasusunog na dampa, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa kanilang. Sa isang iglap, binuhat ni Zelda ang bata. Ang bigat ni Tala ay tila wala na sa kanya dahil sa adrenaline na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Habang lumalabas sila sa nasusunog na dampa, isang malaking bahagi ng bubong ang bumagsak sa kanilang direksyon. Hindi nag-isip si Zelda. Ginamit niya ang kanyang sariling likod bilang kalasag upang protektahan ang bata. Naramdaman niya ang matinding hapdi ng nagbabagang kahoy na dumampi sa kanyang balat, ang amoy na nang nasusunog na tela ng kanyang mamahaling damit ay humalo sa lansa ng dagat at pait ng usok.
Isang malakas na pagyanig ng lupa ang naramdaman nang tuluyang bumigay ang istruktura ng dampa. Nagpapadala ng mga kislap ng apoy sa hangin na tila mga galit na alitaptap. Sa kabila ng sakit, nagawa ni Zelda na makalayo sa nasusunog na lugar. Inilapag niya si Tala sa buhanginan, malayo sa abot ng mga dila ng apoy. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata. Ang kanyang mga pilikmata ay puno ng abo. At ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang langit ay nagliliyab sa pula, hinawakan ni Tala ang pisngi ni Zelda. Ang maliit at madungis na kamay ng bata ay dumampi sa makinis na balat ng babaeng dati ay itinuturing na banyaga ng lahat. Nay Esperanza, ikaw po ba yan? Mahinang bulong ni Tala. Amoy sampagita ka po. Amoy na amoy ko po ang bulaklak sa inyo. Parang noong huling gabi bago kayo nawala. Napatigil ang mundo ni Zelda. Ang mga luhang pilit niyang pinipigil ay tuluyang bumalong, nag-iiwan ng malinis na bakas sa kanyang mukhang puno ng abo. Niyakap niya ang bata ng buong higpit. Hinahayaan ang bawat hikbi na maging saksi sa 12 taon ng pangungulila. Sa mga sandaling iyon, wala na ang maskara ni Zelda Lim. Ang tanging naroon ay isang inang muling nabuo, ang pagkatao sa gitna ng pagkawasak ng lahat. Ngunit ang kanilang sandali ng kapayapaan ay agad na nabasag. Ang tunog ng marahas na pagtapak ng mga bota sa buhanginan ay papalapit. Isang pamilyar na anino ang humarang sa liwanag ng naglalagablab na sityo. Dahan-dahang tumayo si Zelda habang protektadong nakatayo sa harap ni Tala. Doon, ilang metro lamang ang layo, nakatayo si Rodrigo. Ang kanyang tuksido ay bahagyang gulo-gulo at ang kanyang mukha ay balot ng isang uri ng kalituhan na mabilis na napalitan ng matinding galit. Hawak niya ang isang itim na baril. Ang dulo nito ay direktang nakatutok sa dibdib ni Zelda. Miss Lim? O baka dapat kitang tawagin sa ibang pangalan? Ang boses ni Rodrigo ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng lason at pagkabigla. Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang bilyonaryong katulad mo ay itataya ang buhay para sa isang batang pulubi. Maliban na lang, kung may itinatago ka. Rodrigo, ibaba mo ang baril na yan. Malamig na utos ni Zelda. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ito ng isang uri ng kapangyarihan na tila ba ang mismong apoy sa paligid ay sumusunod sa kanyang kalooban. Tapos na ang paglalaro mo. Alam ko ang lahat. Alam ko ang ginawa mo sa Batangas at alam ko ang balak mong gawin sa lupang ito. Humakbang palapit si Rodrigo. Ang dulo ng baril ay halos dumikit na sa noo ni Zelda. Sino ka ba talaga? Bakit tila kilalang kilala mo ako? Bakit ang mga mata mo? Bakit tila nakikita ko ang isang multong matagal ko nang pinatay sa mga mata mo? Isang mapait at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zelda. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking pumatay sa kanyang pagkatao. Sa likod nila, ang huling bahagi ng Somchay ay tuluyan ng gumuho na lumikha ng isang malakas na pagbuga ng usok at apoy sa langit. Gusto mo ba talagang malaman, Rodrigo? Bulong ni Zelda, ang kanyang boses ay tila isang sumpa na dahan-dahang lumulutang sa hangin. Mag-ingat ka sa hinihiling mo dahil ang katotohanan ay mas nakakamatay pa kaysa sa balang hawak mo ngayon. Dahan-dahang dinala ni Zelda ang kanyang kamay sa likod ng kanyang tainga, tila may hahawakang isang lihim na tanda, habang ang daliri ni Rodrigo sa gatilyo ay nagsisimulang manginig. Sa gitna ng nag-aalab na gabi, sa harap ng kanyang kaaway at sa tabi ng kanyang anak, nakatayo si Solen Montalban, handa na muling harapin ang matinding panganib o tuluyang tapusin ang aninong sumira sa kanyang buhay. Huwag mong hayaang manginig ang kamay mo, Rodrigo. Gawin mo na. Tapusin mo na ito sa pangalawang pagkakataon, kung yan lang ang paraan para patahimikin mo ang sarili mong takot. Ang boses ni Zelda ay tila isang malamig na hangin na umiihip sa gitna ng nagbabagang abo ng sityo. Ang bawat salita niya ay matatag,
walang bakas ng pag-aalinlangan, habang ang dulo ng baril ni Rodrigo ay nakadiin sa kanyang noo. Sa paligid nila, ang mga anino ng mga pulis at ang matitinis na ilaw ng kanilang mga sasakyan ay nagsisimulang bumalot sa lugar. Ang tunog ng mga yabag ng mga bota sa basang buhangin ay papalapit, kasama ang pamilyar na boses ni Mateo na nag-uutos sa mga awtoridad. Ngunit sa gitna ng bilog ng liwanag, tanging sina Zelda, Rodrigo at ang umiiyak na si Tala ang tila naiwan sa isang sariling mundo ng paghuhukom. Sino ka ba talaga? Bakit hindi ka natatakot mamatay? Ang boses ni Rodrigo ay nanginginig na sa desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pilit na hinahanap ang sagot sa mukha ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahan, itininaas ni Zelda ang kanyang kamay, hindi upang agawin ang baril, kundi upang hawiin ang buhok sa likod ng kanyang kanang tainga. Doon, sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight, ay kislap ng isang maliit, maputing seseo. Isang marka na tanging ang pamilya Montalban lamang ang nakakaalam. Tumingin ka ng mabuti, Rodrigo. Ang markang ito, ang markang iniwan mo nung tinangka mo akong sakalin bago mo ako itapon sa dagat. Bulong ni Zelda. Ang kanyang boses ay biglang nagbago. Bumalik sa orihinal na tono ni Solen. Ang boses na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay puno na ng katarungan. Hindi ako si Zelda Lim. Ako si Solen Montalban, ang asawang pinagtaksilan mo, ang kapatid na pinagtangkaan ninyong patayin. Bumagsak ang panga ni Rodrigo. Ang baril sa kanyang kamay ay dahan-dahang bumaba. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng lakas. Sa sandaling iyon, dumating si Marites, hingal na hingal at puno ng uling ang mamahaling gown. Nang makita niya si Solen na nakatayo ng matuwid, tila nakakita siya ng isang multong bumangon mula sa kailaliman ng impyerno. Aate? Solen? Ang hiyaw ni Marites ay tila isang tili ng isang hayop na nasusukol. Napaluhod siya sa buhanginan. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang muka habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding takot at pagsisisi. Ito ang kanyang golden moment. Lumapit si Solen kay Marites. Hindi siya sumisigaw, hindi siya nagmumura. Tiningnan niya ang kanyang kapatid nang may matinding pait at habag. Binigay ko sa iyo ang lahat, Marites. Ang pagmamahal, ang yaman, ang tiwala. Pero pati ang anak ko, ninakaw mo sa akin. Itinapon mo ang sarili mong pamangkin na parang basura sa kalsada para lamang sa pera. Patawad, ate. Patawad. Si Rodrigo. Si Rodrigo ang nag-utos sa akin. Pagmamakaawa ni Marites habang pilit na humahawak sa laylayan ng damit ni Solen. Ngunit wala nang puwang ang awa sa puso ni Solen para sa mga kasinungalingan. Iniharap niya ang isang makapal na folder na dala ni Mateo, ang orihinal na DNA test at ang mga video ng pag-uusap ni Rodrigo at Marites tungkol sa pagsunog sa sitio. Ang bawat ebidensya ay tila mga pako na tuluyang nagsara sa kabaong ng kanilang kasamaan. Tapos na ang pagtatago nyo, malamig na sabi ni Solen. Rodrigo, Marites, ang bawat sentimong ninakaw nyo, ang bawat luhang idinanat ko at nitala, ay babayaran ninyo simula sa gabing ito. Ang marahas na pagdakma ng mga pulis sa mga braso ni Rodrigo at Marites ay naging hudyat ng katapusan. Ang tunog ng paglak ng mga posas ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng dalampasigan, isang tunog na para kay Solen ay mas matamis pa sa anumang kanta ng tagumpay. Pinanood niya silang kaladkarin patungo sa mga sasakyan ng pulis. Ang kanilang mga hiyaw ng pagprotesta ay unti-unting nilamon ng ingay ng dagat. Nang mawala na ang mga kaaway, binalingan ni Solen si Tala. Ang bata ay nakatayo pa rin sa malayo, tila hindi pa rin makapaniwala sa lahat ng kanyang narinig. Dahan-dahang lumapit si Solen at lumuhod sa harap ng bata. Hinubad niya ang kanyang wig, hinubad ang kanyang mga mamahaling alahas, at hinayaan ang kanyang sarili na maging si Esperanza muli.
sa harap ng kanyang anak. Tala. Anak, ang boses ni Solen ay tuluyan ng nabasag dahil sa emosyon. Hindi na tayo kailangang magtago. Wala nang sasaktan sa'yo. Nandito na si Mommy. Niyakap ni Tala si Solen ng buong higpit. Ang kanyang maliliit na hikbi ay tila mga haplos na nagpapagaling sa lahat ng sugat sa puso ng kanyang ina. Sa gitna ng abo ng kanilang nasunog na tahanan, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, natagpuan nila ang pinakamahalagang kayamanan na hindi kailanman mananakaw ng anumang kasamaan. Ang pag-ibig na nagmula sa katotohanan. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan ni Mateo upang lisanin ang sitio, lumingon si Solen sa madilim na dagat. Alam niyang ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang tunay na paghilom ay kakailanganin pa ng mahabang panahon. May isa pang huling misyon siyang dapat tapusin bago siya tuluyang makahanap ng kapayapaan. Ang sikat ng araw sa dalampasigan ng Somchay ay hindi na kasing hapdi ng dati. Sa halip na sumunog sa balat, ang liwanag nito ay tila isang banayad na haplos ng pag-asa na bumabalot sa bawat bagong tayong tahanan. Ang amoy ng pintura at sariwang kahoy ay humahalimuyak sa hangin, kasama ang samyo ng mga bulaklak ng sampagita na itinanim sa bawat gilid ng kalsada. Sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa pitan, nakaupo si Solen sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Marites. Wala na ang mamahaling gown, wala na ang nagniningning na alahas. Ang suot ng kanyang kapatid ay isang kupas na kulay kahel na uniforme at ang kanyang mukha ay tila isang lanta at tuyot na dahon. Bakit ka pa pumunta rito, Solen? Para ba pagtawanan ako? Para ba ipamukha sa akin na nanalo ka? Ang boses ni Marites ay paos, puno ng pait, na tila ba nanggagaling sa isang pusong tuluyan nang nabulok sa galit. Tiningnan siya ni Solen nang may katahimikang nagmumula sa isang pusong nakahanap na ng kapayapaan. Pumunta ako rito para magpaalam, Marites. Hindi sa galit, kundi sa lahat ng sakit na nagdugtong sa atin sa loob ng maraming taon. Pinatatawad na kita, hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil hindi ko kayang dalhin ang bigat ng puot sa tuwing yayakapin ko ang aking anak. Nagsimulang manginig ang mga balikat ni Marites. Ang kanyang mga luhang dati ay huwad, ay ngayon ay tunay na bumalong. Basang-basa ang kanyang madungis na mukha. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pag-amin ng isang pagkatalong hindi na kailanman mababaligtad. Hindi ko na mababalik ang 12 taon, ate. Pero salamat. Bulong ni Marites bago siya tuluyang iginiya ng mga gwardiya palayo. Ang pag-ikot ng susi sa luma at kinakalawang na rehas ay naghatid ng isang malamig na hudyat ng pagwawakas ng kanilang madilim na kabanata. Pagbalik ni Solen sa Somchay, sinalubong siya ng ngiti ng mga mangingisda at ng kanilang mga pamilya. Sa tulong ni Mateo, ang lupang dati ay inaagaw ni Rodrigo ay tuluyan ng napasakamay ng komunidad. Nagpatayo si Solen ng isang modernong paaralan at isang sentrong pangkalusugan na ipinangalan niya kay Nanay Elpidia. Sa gitna ng sitio, nakatayo ang isang puting gusali na may malawak na hardin. Ito ang Bahay Esperanza, isang orphanage na hindi lamang nagbibigay ng pagkain at matutuluyan, kundi nagbibigay din ng isang tunay na pamilya sa mga batang tulad ni Tala noon. Lumapit si Tala kay Solen. Hawak ang isang makapal na folder ng mga papeles. Nay, ayon po kay Tito Mateo, tapos na po ang lahat. Ako na po si Tala Montalban sa harap ng batas. Ito ang kanilang golden moment. Kinuha ni Solen ang folder at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa. Ngunit sa halip na ang mga papeles ang tignan, binalingan niya ang kanyang anak. Hinawakan niya ang mga kamay ni Tala, ang mga kamay na dati ay nagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig. Ngunit ngayon ay may hawak ng panulat at pangarap. Hindi ang pangalan sa papel ang mahalaga, anak. Ang mahalaga ay ang dugong nananalaytay sa atin at ang pagmamahal na hinding-hindi na muling mananakaw ng sinuman. Mahinang sabi ni Solen
habang isinusukbit ang isang kwintas na sampagita sa leeg ng kanyang anak. Naglakad ang mag-ina patungo sa dalampasigan habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagpipinta ng kulay ginto at lila sa abot tanaw. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa buhanginan ay tila isang banayad na bulong ng pasasalamat mula sa dagat na minsang naging saksi sa kamatayan ni Solen at ngayon ay saksi naman sa kanyang muling pagsilang. Nay, handa na po ba kayong magsimula muli? Yung tayo lang dalawa? Tanong ni Tala habang nakasandal ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Solen, ninanamnam ang lamig ng hangin at ang init ng pagmamahal ng kanyang anak. Handang-handa na Tala. Dahil sa dulo ng bawat bagyo, laging may dalampasigang naghihintay para sa mga hindi sumusuko. Magkahawak kamay silang naglakad palayo sa pampang, iniwan ang mga bakas ng kanilang mga paa sa buhanginan na unti-unting binubura ng agos, isang simbolo na ang kanilang nakaraan, gaano man ito kasakit, ay tuluyan na ring ibinaon ng panahon upang bigyang daan ang isang bukas na puno ng liwanag. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon na dahan-dahang humuhugis sa bagong anyo ng dalampasigan. Sa harap ng isang payak, ngunit marangyang tahanan na nakadungaw sa dagat, ang hardin ng mga sampagita ay nasa rurok ng kanilang pamumukadkad. Ang bawat puting talulot ay tila mga munting bituin na bumababa sa lupa, nagkakalat ng isang halimuyak na kasing linis at kasing tamis ng isang panalangin dininig ng langit. Sa ilalim ng malilim na puno ng nara, nakaupo si Tala. Wala na ang madungis na mukha ng batang pulubi. Sa halip, ang makikita ay isang dalagang puno ng talino at determinasyon. Nakalatag sa kanyang harapan ang makakapal na libro ng batas. Sa bawat pahina na kanyang binabasa, naroon ang pangarap na maging boses ng mga tulad niya noong una. Ang mga api, ang mga walang boses, at ang mga biktima ng kawalang katarungan. Si Mateo, na nananatiling tapat na kaibigan at gabay, ang nagsisilbi niyang inspirasyon upang tahakin ang landas ng katuwiran. Lumapit si Solen sa kanyang anak. May dalang 2 baso ng sariwang juice. Ang bawat hakbang niya sa damuhan ay puno ng biyaya. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas ng pinagdaan ng hirap, ay nagniningning ngayon sa isang uri ng kagandahang hindi kayang ibigay ng anumang operasyon. Ang kagandahan ng isang pusong malaya. Ang maliit na seo sa likod ng kanyang tainga ay nananatili. Ngunit hindi na ito tanda ng sakit, kundi isang medalya ng kanyang muling pagsilang. Nay, tingnan niyo po itong case study na binabasa ko. Masayang bati ni Tala habang inaayos ang kanyang salamin. Sabi rito, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama, kundi tungkol din sa pagbabalik ng dangal sa mga biktima. Naalala ko po kayo sa bawat salitang isinulat dito. Ngumiti si Solen at dahan-dahang hinaplos ang buhok ng kanyang anak. Tama ang librong yan, anak. Ang tunay na tagumpay ay wala sa dami ng kayamanang nabawi natin, kundi sa katotohanang nakakatulog tayo ng mahimbing sa gabi dahil wala tayong tinapakan para makarating dito. Naupo ang mag-ina sa wooden bench. Pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay lila at ginto sa malawak na karagatan. Sa mga sandaling ito, sinalamin ni Solen ang kanyang buong paglalakbay. Ang puot na dati ay tila isang lason sa kanyang mga ugat ay tuluyan na niyang napalaya. Hindi man niya makakalimutan ang ginawa ni na Rodrigo at Marites. Ang kanilang mga pangalan ay wala na ring kapangyarihan upang saktan siya. Pinatawad na niya ang tadhana, pinatawad na niya ang kanyang sarili, at sa wakas, nahanap na niya ang ganap na katahimikan. Ito ang huling golden moment ng kanilang kwento. Kinuha ni Tala ang isang kwintas na sampagita na siya mismo ang humabi at dahan-dahang isinuot ito sa leeg ng kanyang ina. Ang bawat bulaklak sa kwintas ay kumakatawan sa bawat taon ng kanilang paghihiwalay, na ngayon
ay pinag-uugnay ng isang matibay na sinulid ng pag-ibig. Nay, salamat po sa hindi pagsuko. Bulong ni Tala habang nakasandal sa balikat ni Solen. Salamat po dahil nahanap niyo ako sa gitna ng maraming tao. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo, Tala. Sagot ni Solen. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Dahil ikaw ang naging liwanag ko noong ang buong mundo ko ay balot ng kadiliman. Ikaw ang dahilan kung bakit ang bawat alon ay hindi ako tuluyang nailunod. Magkahawak kamay silang tumayo at naglakad patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang marahang oyayi, nagpapaalala na ang dagat, gaano man ito kalupit sa gitna ng bagyo, ay marunong ding magbigay ng kapayapaan sa dulo ng lahat. Ang kanilang mga bakas sa buhanginan ay dahan-dahang binubura ng tubig, ngunit ang kanilang kwento ay mananatiling nakaukit sa mga bulaklak ng sampagita. Isang paalala sa bawat tagapakinig na ang yaman ay lumilipas, ang kagandahan ay nagbabago, ngunit ang dangal at ang wagas na pag-ibig ng isang ina ay mananatiling matatag at mabango. Kailanman ay hindi malalanta sa harap ng anumang unos. Dahil sa huli, ang pinakamalaking himala ay hindi ang pagkabuhay mula sa kamatayan, kundi ang kakayahang muling magmahal matapos ang isang matinding pagkakanulo. Ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa mundo, ngunit sa puso ni na Solen at Tala, ang araw ay hindi na muling lulubog.